Ano ba mga consequences kapag ikaw ay sumali sa mga kikita raw ng walang gagawin? Yun ang pag-usapan natin. Kasi maraming platform na nag-o-offer, naka-design for MLM, pero ang concept ay investment scheme. Kunwari, kikita yung pera mo nang wala kang gagawin. Yan yung gustong gusto ng mga tao. Double your money in 2 months, triple your money in 3 months, walang gagawin. Bibili ka ng package, pero yung package, mga amount lang yon, $100, $200, $500, $2,000. Ganyan po yung mga package nila. So ang invento nila ay mga business kuno na kumikita raw yung pera mo through business na pinapagulong nila. Iba't ibang klaseng business yan, guys. Invento lang po yan, pero hindi naman po talaga nagge-generate ng income yung business na kine-claim nila. Yung iba dyan, forex trading, crypto trading, watch and earn video, advertisement, casino. Dyan daw dadalhin yung pera mo. Kung ano man yan, guys, kahit ano man yan, basta kikita yung pera mo nang walang gagawin, triple your money in 3 months, or kung ano-ano pa, daily kumikita ng 1%, 0.5%, 3%, iba-iba po yan. Basta sa madaling salita, guys, pag kumikita yung pera mo nang walang gagawin, tumutubo yung pera mo araw-araw, yan po ay scam, Ponzi scheme. Paano nangyari yun? So ganito po yun. Sabi nila nakaka-withdraw naman daw. Paano nasabing scam? Nakaka-withdraw daw. Pansinin nyo, lahat ng lumabas na ganyan nagsara na. Bakit? Kung kailan marami nag-i-invest ng malalaki, tsaka sila nagsasara. Common sense lang, guys. Kung talagang totoong negosyo yan, di ba dapat pag marami nag-i-invest ng malaki, dapat mas lalong tumatagal yung company dahil kumikita nga yung company kapag marami nag-i-invest. So dapat mas tatagal siya. Pero tingnan nyo, pag marami na nag-i-invest ng malaki, doon sila nawawala. Di ba? So, kasi ganito po yan. Nakaka-withdraw sila kasi ang ibinabayad ng company yung galing sa pay-in. Diba? Nag-pay-in ka ngayon. Ang pang-payout nila yung mga galing sa pay-in. Pero once na nagkaroon na ng investment na malalaki, halimbawa merong 100 na nag-invest ng 1 million, magkano pumasok sa company? 100 million. O paano ipe-payout ng company yan? Sa unang buwan, balik yung 100%. Ibig sabihin, ibabalik nila sa tao yung 100 million. Second month, maglalabas ang company ng 100 million kasi double your money in 2 months eh. Pan third month, ang ilalabas na ng company ay 200 million kasama na yung principal mo. Bali 300 million lahat yun. Ang tanong, saan kukunin ng company yung 200 million? Kung hindi naman talaga totoong kumikita yung investment nyo doon sa kiniklaim nilang nag-generate ng income sa negosyong kiniklaim nila, yun daw ang negosyo nila kaya kumikita raw yung pera nyo, hindi naman ho totoo yun. So yun ang tanong, dapat mag-isip na po kayo. Syempre sa una kikita ka, sasabihin mo ngayon sa mga kakilala mo, pare totoo nakaka-withdraw ko, gaganahan ka ngayon na mag-share. I-share mo sa mga kakilala mo yan kasi kumikita ka naman eh, di ba? So parang yun yung ano niya, yun yung sistema niya. Papadamahin ka na kumikita ka, kaya ikaw ngayon i-offer mo. Pag in-offer mo yan, meron kang 10%, 20% na referral commission. Yun yung concept eh. Tapos meron ka pang binary. Tapos pag naka-invite ka ng mag-i-invest ng malaki, maliban doon sa meron kang 10%, meron ka pang commission doon sa mga kinikita niya. Ganun yung concept eh, karaniwan. So ngayon guys, gagana ka ngayon i-offer. Ngayon kikita ngayon dyan yung mga leaders kasi nag-i-invite sila eh. Habang nag-i-invite sila, kumikita sila through referral commission, through binary. Pero ang tanong, paano yung nag-invest lang, wala namang balak mag-network? Oo, kumita naman daw eh. Oo nga, unang 2 buwan kumita siya, double your money. Pero ang concept po niyan, gaganahan po yan na mag-invest pa ng malaki dahil napatunayan niya, kumikita siya. Syempre ang gagawin niya, invest pa tayo, invest pa ako, mas malaki pa. I-encourage ka ng company na go for higher package. Yung higher package, mas malaking amount yun. I-encourage ka ng company kasi syempre para kumita sila, para may ibalik mo yung pera. Okay, nakuha yung concept. Ngayon, ibabalik mo rin yung kinita mo. Darating yung point, pati yung mga inipon mo, ilalabas mo na. Bakit? Kasi pag ang company hindi na kaya magpa-payout, ang gagawin nila sa mga principal nyo, sa kinikita nyo, gagawing token. Yung iba ginagawang token, yung iba naman nag-hold ng withdrawal.
sasabihin may maintenance, sasabihin may inaayos na system. Tapos ibig sabihin hindi na kayang i-payout ng company kasi malaki na yung investment eh. Malaki na, 100 million eh. Pag umabot pa yun ng isang buwan, parang ibinalik lang nila yung pera mo. Tapos pag inabot ng 2 buwan, talo na sila ng 100 million. So ang gagawin nila, either gagawin token, lahat ng principal nyo, tsaka yung mga ano nyo, kinikita nyo, gagawin token kunwari yan, or i-hold yung withdrawal. Tapos magpapapromo po yan. Magpapapromo po yan bago sila mag-goodbye. Siyempre, magpapapromo muna yan bago mag-goodbye. Para makahugot pa ng konting pera sa inyo yan. Ang gagawin nila, double your money in 1 month. Yan, may mga ganyan pong sistema. Mas malaki po yung return para mas maengganyo kayo lahat. So ngayon, bago mawala, syempre mag-invest kayo lahat kasi nagpa-promo. Tapos mag-goodbye na po yan. Syempre maniniwala kayo legit yan kasi nakaka-withdraw nga kayo, di ba? At the same time, may kunwari ang office, may kunwari ang event. Kunwari ang event lang po yan. Yung iba po, acting lang. Yung iba naman po, promise lang. Yung iba naman po nakita kong event, ano lang po yun eh. Alam ko, shooting lang eh. Yung office, shooting lang po yan. Yung office, madali lang umupa ng office. Isang araw, mag-shoot lang po kami sa office. Wala namang ginagawa sa office eh. Bakit? Ba't kailangan ng office? Diba? Ang nangyayari, props lang po yun kasi ang Pilipino gusto lagi may office. Pero yung office, ginawa lang ng company yun, kunwari, para magbukang legit. Eh, yung SEC naman daw. Paano yung SEC? Guys, madali lang po magpasok ng magpa-approve ng SEC. Pera-pera lang po yan. Tapos ang i-claim mong business, siyempre, hindi scam, hindi Ponzi scheme. Magki-claim ka ng ibang business. Tapos ang mangyayari, pagka may nagreklamo, magkakaroon ng advisory ngayon ng SEC. Pero bago mangyari yung advisory, wala na, kumita na yung company. Nagsara na. Nakuha niyo yung punto? So guys, huwag kayong magpapadala. Simple lang yan. Pag nakita nyo, nakikita na walang gagawin, yun na, matakot na kayo. Yun po yun. Ganun yung concept po niyan. Walang legit na MLM na ganyan. Galing na po ako sa mga ganyan. Puro fly by night po yan. Wala pang 1 taon, nawawala po yan. Pinakamahaba na po ang 1 taon, wala na yan. Anong consequence niya pag sumali ka? Una, masisira pangalan mo. Bakit? Yung mga invite mo, hahanapin ka. Paano kung yung invite mo nag-invest ng malaki? Nagkasiraan yung magkaibigan, nagkasiraan yung magkumpare, nagkasiraan yung magkakilala. Nagkasiraan na, bakit? In-invite mo tapos na-scam. Isa pa, ano pa consequence niyan? Ikaw, networker ka, yung mga followers mo, sasama sa'yo yan kasi naniniwala sa'yo. Tapos nung na-scam, nagsara yung company, mawawalan ka ng followers. Bilang networker, sira na pangalan mo. Mahihirapan ka na mag-network ulit. Okay, yan ang mga consequence. Yung iba po, dahil hinahanap sila ng mga, lalo na yung promotor, siya yun ang kumikita, yung mga nagde-network, kanya ang kumikita, yung mga nagde-network. O, ang mangyayari ngayon dyan, hahanapin kayo ngayon. Magpapalit ng Facebook name, papalitan yung pangalan, babalik ta rin. Yung iba naman po, naglalak ng profile sa Facebook. Yung ibang nabalitaan ko, pinatay. Yung ibang nabalitaan ko, pinabarangay. Guys, yan ang mga consequence niya pagka pinasok nyo yung mga fly-by-night platform. Nakikita lang walang gagawin. Wala po ako nakitang yumaman dyan. Ngayon guys, kung susubukan mo yan, nako guys, yan yung mga pwede mangyari sa'yo.